Oh, galing. 3.6. Hapon na. Zero load na siya pero katapos na magluto ng sinaing. Konti pa lang yung load. Gawa nung bagong repair natin yung holder at bagong setup natin yung mga battery. Yan. Matagal siyang malobat. Kahit na makulimlim ang araw, buong araw tayong ganyan. Hindi kagad siya nalobat. So, papatayin ko na para kahit papano merong maiwan at the same time just in case na magka power failure man, meron pa tayong magagamit. Okay, ka-charging pa rin siya. Ayan, ayan, charging pa rin siya. Ay, mababa na lang. Ayan, muna update natin sa ginawa natin kahapon. Good morning mga bro. Godless. Today, babaklasin muna natin to para linisin habang dito charging siya. Yan, ito nyo naman ang kanyang charging ngayon. Balance na balance, 3.8 lahat. At ang ating charging ay O3, nasa 3 ampere. Ano? At ang solar na na-harvest natin ay nasa 94 at 37 volts. Not bad kahit na makulimlim ang panahon. Ayan. Medyo makulimlim ang panahon natin ngayon, walang sikat ng araw. Parang kagabi kasi parang nag-uulan. Ayan, makulimlim, maulap. Kaya ngayon linisin na lang natin tong ating one solar Toroidal solar inverter. Ito ay 3 kilowatts, 24 volts. At ito yung yung spec niya. Tapos yung specification niya. Ayan, screenshot nyo na lang. Ayan ang specification ng ating inverter. Actually, nabili ko to 2021. Ang price nito noon ay 14.5. Pero ngayon, maraming naglabasan ng mga bagong inverter, yung mga hybrid eh. At nakita ko pa rin na meron pa rin available dito. Same pa rin ang price niya. Hindi ko lang alam itong charge controller kung same price pa rin. Pero ito nakita ko to sa Shopee. Same price pa rin siya. Siguro kung ako ay upgrade, baka 48 volts na ang upgrade natin. At the same time 6 kilowatts pataas na para kayang-kaya na yung aircon. Ang susunod nating target, yung load natin yung aircon at buong bahay na. Siguro ito gamitin na lang natin to sa ating planong magkaroon ng backyard farm ating gamitin. Pero actually dito ginagamit ko pa rin naman to sa bahay. Pag ito maabot ng mga 27 to 28 volts ang kanyang volts ng battery, binubuhay ko nito. At yun ay sina-shutdown natin na hapon na, mga 4 to 5 ganyan, minsan 6. Ngayon kasi simula itong na-repair natin yung holder ng ating battery. Maganda na siya kahit na 2 araw ng ganyan ng panahon, kulimlim. Hindi siya basta-basta nalulobat. At tumatagal na yung kanyang use ng ating mga battery. Sinusulit na lang natin tong ating mga battery kasi matagal na rin to. Pero tumingin ako sa Shopee sa mga price ng mga LiPo4. Medyo mahal. Pero ang advantage naman nun ay mas matagal ang lifespan ng mga yun. Compare dito sa ating battery na 18650 na lithium ion. Mas matagal lang buhay ng lifespan ng life cycle ng LiPo4 compare dito. Pero since na ito ay meron tayo at marami tayong ganito, sulitin na lang natin ang paggamit nito.
hanggang sa bumaba ang kanilang capacity. Pag bumaba na ng 4 ang capacity ng bawat battery natin, bawat pack, ang apatan na yan, pag bumaba na sa 4 ay papalitan na natin yan paunti-unti. Kasi yung LiFePO4 na 18650 ang size, medyo mahal siya, nasa 40 to 70 per piece. At the same time, mababa ang capacity, nasa 1000 to 2000 milliampere lang. Samantalang ito, 4 na piraso, nasa 5,000 mahigit yan. Diba? Kahit na-use lang siya, medyo risky nga lang kasi. Maraming proseso bago natin maisama dito sa pack natin. Maraming proseso ang gagawin. Kasi nga, mga used ito, kaya kailangan talaga katakot-takot na screen para sa safety. Yan. Baklasin na natin to. Okay, balikan ko kayo pagka na-open ko na. Kunti na lang. Huling binaklas ko to, siguro bago ako umalis 2022 or year 2022, oo. Mga buwan ng Mayo, ganun. O January, mga ganun. Kasi pagkakatanda ko, bago ako bumalik abroad, binaklas ko to. Uy, sabi ang aking brush. Where are you? Dito lang yan. Ito. Mga manual. Manual ito ng ating charge controller at mga inverter. Buti pala natabi ko kasi kalimutan ko na yung ano nito password. Yung manual din pala ako rito ng ito ATS. Ito yung manual no inverter. At ito naman yung sa ating charge controller. Yan. One solar po lahat. So gagawin natin ay basahin natin mamaya to kasi nakalimutan ko na yung password nito. Bago pala magbukas, kailangan ano tayo shutdown yung ating breaker. Natanggal na lahat. Wala na ba? Wala. Punas-punas na lang. Brush muna tayo sa ibabaw. Brush ng konti. Dito sa gilid.
matigas. Meron pa ba sa taas? Oops, meron pa pala sa taas. Taas tsaka baba, meron pa. Kaya pala ayaw pa. Sa baba, baba. Okay din, marami siyang tornilyo. Lagi kong tinitignan tuloy yung mic. Malobat na naman, daldal ako ng daldal. Wala na palang mic. Gulay lang natin yung kakaparehas. At sisilipin din natin yung kanyang setting after nito. Lang tayo. Kasi wala tayong vacuum eh. Anak, may vacuum ba tayo dyan? Olsen? Ha? Yung binili pala ni mami muna kulay puti. Pera mo ako, anak. Vacuuming ko to. Vacuum. Yung binili ni mami. Kasi malikabok pag binras-bras ko to eh. Kakalat lang. Guys, hanapin ko muna yung vacuum. Pairam, anak. Huwag mo lang ano eh. Eh, yung isa yung puti, yung bago. Pairam mo na yan.
Para kahit pa paano magamit ko. Hanapin mo yung isa, yung puti. Hmm? Vacuum ba to? Parang hindi may higop. Oh, hindi pala vacuum to. Blower pala to eh. Lalong kakalat. Oh. Saan? Okay. Hanapin ko muna. Balik ko muna tayo. Makita yung accessories ng vacuum. Kaya, brush na lang. Kunti lang naman ang alikabok ito. Ito mga bro. Itong inverter na to ay pwede siya mag-charge sa AC. Hindi ko ginagamit. May mga option din siya na dito. Pwede mo siyang gawing UPS. Ang naka-set sa akin ngayon ay battery priority. Yung mga pa-setting siya na gano'n. Tapos, berahin natin ang blower. Ito so good pa na. From 2021 until now. Naman tayo binibigyan ng problema na sa inverter na to. Kaya goods na goods sa akin to. Yan. Paano? Malinis. Pero makulimlim pa rin. Hindi pa rin napapakita si Haring Araw. Ito pa isa. Hindi pa napapalitan. Dalawang 12 volt pinagsama natin, pinag-series para lang maging 24. Wala tayong available noon na
284 volts na relay. Yan mga bro, malinis na. After 2 years, mahigit. Medyo kinakalakalawang na rin yung mga screw niya. Buti yung mga screw lang. Sulit na tayo rito. Kung monthly makatipid tayo ng 1K, okay na to. So 12 years. Meron tayong 12,000. Sa 2 years, bawi na. Diba? Kung 1K yung matitipid natin sa kuryente, buwan-buwan. Ito at nasa 5,000 ang ito, price nito. Hindi ko lang ma-sure ah. Ayan na. Binomba na ng laway. Yan, ito naman. Ito naman yung sunod natin. Yan. Yan, kinakat-cut ko yung video natin gawa ng baka ma-copyright na naman tayo. Gawa ng nagpapatugtog yung kapitbahay. Yan, nalinis ko na. Nalinis na natin to. Ibabalik ko na lang. Then check natin yung kanyang parameter. Okay, balik na natin. Bubuhay na natin ng inverter to battery. Huwag muna yung output. Huwag muna yan. Out niya para ma-check natin yung setting. Yun o. Yun. Okay. 27. Ito almost 27 kasi 26.9. Pero dito, 26.3 lang. Mababa ang reading yung ating inverter. Check ko muna ang kanyang mga setting.
Ano ba to? Kalimutan ko na eh. Battery priority tayo. Language. English, okay. Alarm, wag na. Charging current setting. Tingnan natin. Naka-off, okay. Setting to sa sa Meralco. Gamit siya inverter to battery charging. System mode. Okay na yung system mode natin. Battery type setting. Enter na natin. Lithium ion tayo ngayon. Setting 28 charging volts. I-enter nga natin. Customize charging volt. Sa 28 siya ang niya. Baguhin natin. Ay! Enter. Mali. Battery type setting. Enter. Enter. Oops. Dapat dito 29. Tingnan natin. Tapos battery type. Ano ba? Yan, battery AGM SL8. Andun tayo sa customize. Enter natin yan. Charging volt niya is 29. Okay na pala yun. Tingnan natin yan. Tapos ibang setting nito. Ibang system mode setting. Battery priority mode tayo. Enter. 23 volts. Yung siya shutdown na siya. Ibaguhin natin to. Siguro 22. 26. Low voltage protection. Enter. Low voltage restore setting is 27. Pwede na. Kasi 29.2 ata yung maximum natin. Restore na siya. Napunta doon. Ano ako? Ulit. Voltage 23. Gawin natin to. 22 natin. 22.6. Restore 27. Okay na yan. Kung 27 volts na, pwede na siya mag-on ulit. Okay. Okay na yun. Yung setting natin. Huwag na natin i-on ang kanyang alarm. Kasi maingay. Oops. Yan mga bro. Dito na tayo magtatapos sa ating paglinis sa ating inverter. Ingat na lang ang lahat at God bless us all.